first fruits. Dapat mag-increase pa yan this year, 2025. Dapat 80% to 90% na yung mga nagbibigay. Amen? Kasi gagamitin yan sa mga malaking project. At alam nyo, kasiyan at katuwa ng Diyos yan. Kasi nakalagay sa Bible, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of thy increase. Bibigyan yan, di ba? Na-honor, na respeto, na bibigyan ng papuri ang Diyos pag binibigay natin ang ating mga first fruits. Hindi po pag sinusulat, pag binibigay. Amen? At totoo ang Panginoon nagsusulat tayo, pero mas matutuwa ang Diyos kung ibibigay natin. Hindi kalahati, kundi dapat buo. Diba? Kompleto. Kaya pagsikapan natin, isahan mo talaga yan sa mga maliliit na halaga na meron ka. Kung meron kang 1,000 a month, yung 1,000 din yung first fruits mo. Napakasimple lang naman, di ba? Hindi naman kailangan may sweldo ka. Siyempre, yung mga may sweldo, iba naman yung first fruits nila, yung buong sahod nila isang buwan. Tama po? Yan ang mga sudyate, dahil hindi nagtatrabaho, yung isang buwan income mo. I mean, yung allowance mo, di ba? Pag sama-samahin mo yun yung first fruits mo. Kanina ko ba, amen? Kaya gawin natin yun, hindi para sa tao, higit sa lahat para sa Panginoon. Kasi mahal natin ang Diyos. Kanina umaga, binigay ko po sa inyo ang mensahe at ito po ay konektado doon sa love natin kay Lord. Alam nyo, pag hindi natin na-develop yung love natin, faith natin, at yung ating pagtitiwala sa Diyos, di ba? Yung ating pagmamahal sa Panginoon, at yung ating talagang masikap na pagsunod, yung obedience natin sa Panginoon, pag hindi po na-develop yan, darating ang mga taon lilipas yan, hindi ka magiging faithful sa iyong giving. Kaya tinuturuan namin kayo, challenge namin kayo na every day you have to develop your love for the Lord. Every day you have to develop your faith in God. Importante po na yung faith natin na didevelop yan. Nakaroon na nakukuha yung development ng faith natin sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya huwag natin minamaliit sa tuwing ang ating pastor, nangangalas siya, makinig lang po tayo. Kasi dyan nahahasa, dyan nasa sharpen yung ating faith. Sipin mo yung Kristiyano, palakinig na salita ng Diyos, yan ang lalago, yan ang titibay. Yung mga Kristiyano, mga members sa church na hindi masyadong nakikinig, masyadong distracted, di ba, hindi attentive sa pakikinig, yan ang hindi nag-grow, madaling mag-backslide yan. Kasi hindi nagsisingin yung Word of God, kaya walang paglago sa buhay. Pero yung mga Kristiyano na pinagsisikapan niyang makinig at makinig pa ng salita ng Diyos, yan ang mga matitibay. Kahit magdaanan ng bagyo yan, kahit maraming problema yan, kahit maraming pangangailangan yan, uunahin at uunahin niya ang Diyos. Bakit? Tumibay na yung faith niya. Tumatag na yung faith niya. Kaya yung sinabi po ng Romans 10 verse 17, that faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Ibig sabihin, faith is developed every day through hearing God's Word. Hindi yung nadidevelop yung faith natin sa mga lugar kung saan ay kasama natin mga unsaved. Hindi na nadidevelop ang ating faith sa pakikinig at panonood ng YouTube, di ba? Hindi yung nadidevelop yung faith natin pagpasok natin sa eskwela, pagpasok natin sa trabaho, nadidevelop yung faith natin through hearing and hearing God's Word. Kaya be known to you today that it is very important for each one to really listen well, be attentive. Kung mahusay ang mga tumatik na nangaral, dapat mahusay din tayong makinig. Pag husayan mo, tinitingnan ng Diyos yan eh. Pag husayan natin makinig na salita ng Diyos, kahit na minsan, inaantok ka na, di ba? O baka yung iba tulog na. No? Kailangan natutulog ka na hindi alata yung nakadilat yung mata mo. Gawin mo yun mga kapatid para hindi nakakadistract sa yung katabi. Minsan may member, katabi ko, nakatulog siya. Tapos kinyan pa niya ako, sabi niya, Pastor, pasensya na po, nakakigil po ako kanina, dami ko kasi iniisip, dami kong problema. No? Ano naman sasabihin ko? Amen. Ano sasabihin ko? Okay lang yung brad. So, sabi ko lang, okay. No? Pero hindi po kasi ano yun eh, hindi po reason yun, di ba? Hindi valid reason. Dapat pag nasa church tayo, pagsikapan natin makinig ng salita ng Diyos. Kasi kahit kung kami mga young people, Sister Gail ako, yung mga ibang kasabayan ko rito, nakikinig kami kay Pastor, bawat nangangaral siya, nakikinig kami, at kung kami lumago, tumibay ang aming pananampalataya. Diba? Kahit na minsan pagod, pagsisikapan mo, pag-uusayan mo makinig, dahil alam mo doon lalago yung faith mo. Hindi na magkataka-taka. Nung dumating yung panahon na tinawag kami ng Diyos, hindi kami nagdalawang isip magsuko ng buhay. Diba? Bakit?
dahil doon sa mga salita ng Diyos na naitanin po sa amin. Huwag niyo po mamaliitin yung preaching. Huwag niyo mamaliitin ang message. Huwag niyo mamaliitin yung sermon. Kahit minsan tinatamaan ka na, mag-amen ka pa rin. Kasi para sa yun. Ano na nangaral ang mensahe ng Diyos na hindi ka tinamaan? Mas masarap na tinatamaan ka eh. Di ba? Mas masarap ka nang umusap ang Panginoon sa ibig sabihin. Marami pang dapat iayos sa atin. Marami pa talagang dapat ayusin ng Diyos sa buhay natin. Lahat po tayo under construction pa rin. Amen? Amen. So yan po ay hindi pa introduction. Ha? Dito po sa First Kings. Pero mas maiksi ang mensahe today. Kasi kanina pala nag-preach ako 1 hour and 10 minutes. So ngayon, 10 minutes na lang. And 1 hour. Tumayo po tayong lahat. Tumayo po tayong lahat. Dito po sa First Kings chapter 17. Maraming salamat po, Pastor, sa privilege na makapag-minister ng salita ng Diyos. Dito po sa First Kings chapter 17 verse 7. Basahin lang po natin na sabay-sabay yung verse. Hindi ko na po babasahin from 1 to 7 just to save time. Let us just read one verse. Anyway, dito po magpo-focus yung message natin for today. Dito po sa First Kings chapter 17 verse number 7. Nandiyan na po kayo. Amen. Basahin po natin na sabay-sabay. Begin. And it came to pass after a while that the brook dried up because there had been no rain in the land. Pansin po ninyo rito, sabi niya, after a while, panandalian. Tapos after nung a while na yun, sabi niya, natuyo yung brook. Ano nangyari? Bakit natuyo yung brook? Sabi niya rito, kasi walang ulan. Alam niyo, hindi sa lahat ng panahon masagana po ang buhay. Hindi sa lahat ng pagkakataon laging may blessing material. Di ba? Dapat i-consider natin ngayong gabi. Gusto ko kong hamunin kayo na may mga time na yung mga brook natin magiging tigaw, magiging tuyo. At sana lalo tayong magtiwala sa Diyos sa mga pagkakas. Manalangin nyo tayo. Dakilang Diyos, tulungan niyo po kami, maintindihan po namin ang mensahe ngayong gabi at pangunahan niyo po ang aming lingkod at ganoon din ang bawat isa amin. Salamat, Lord. At sa aming pagtatapos sa aming pong evening service today, may I ask you, Lord, to guide us and help us, Lord, to really understand and put these words into our daily lives para maging blessing ang buhay po namin. Salamat, Lord. Ito po yung aming dalangin. Pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, makakaupo na po kayo. Maraming salamat po. The brook dried up. If you notice that the brook dried up for some reason, may mga ilang kadahilanan. Siyempre, isa doon ay malinaw na sinabi dito po sa chapter 17 verse 7 dahil walang ulan. Talaga naman ang mga streams, no po, yung mga balon, yung mga maliliit na mga streams, ang mga streams kasi or mga brook, maliliit na ano yan eh, mga maliliit na stream yan eh. Ang ibig sabihin po ng brook in the Bible is a small stream, mga maliliit na balon. No, diyan umiinom yung mga tupa. Diba? Diyan kumukuha ng tubig, yung mga tupa, diyan sila, pag unaw sila, kahit yung mga ibang hayop, diyan po sila umiinom. Ang problema, nawala ng tubig. Diba? Nag-dry. Kaya, for some reason, sabi niya, dahil walang ulan, kaya natigaw lahat eh. At alam niyo po, kung makikita natin, itong God knows that the brook will be dry one day. Through His foreknowledge, according to verse 3 and 5, makikita natin kung tingnan yung verse Kings 17, get thee hence and turn thee eastward and hide thyself by the brook Cherith that is before Jordan. Saan po? Inutusan ng Diyos si Elijah doon sa brook of Cherith, di ba? Or beside the brook Cherith. Alam naman ng Diyos yung brook na yun, balang araw magiging tigang, wala nang pagkukunan ng tubig kahit siya mauuhaw siya. Wala siyang pagkukunan eh. So sometimes the supply is not enough. Sometimes those brook will be dry. Sometimes yung ating mga plenty, yung ating mga resources, yung ating mga supply ay mawawalan. Pero nais ko kong sabihin at ipaalala sa atin na ang Diyos natin, He is our great supplier. Amen? Hindi po nakadepende ang ating mga needs at ang supply ng Diyos sa economy ng bansa natin. Kahit tumataas ang inflation rate, kahit tataas ang gasolina next week ng mahigit 2 pesos kada litro. At alam niyo mo ba, kahit tataas ang pagkain, ang mga bilihin, at kung ano-ano yan, hindi po nakadepende ang supply ng Diyos sa economy ng bansa natin. Mga kapatid, hindi rin nakadepende
hindi ang supply ng Diyos sa trabaho mo. Kahit wala kang trabaho, kahit mahina ang production, kahit mahina ang negosyo, ang Diyos kaya niya mag-provide. Why? Because God is a God of impossible. Amen? We have to believe that. We have to believe that God can supply all our needs despite the economy of our nation, despite our own economy. Kahit na may mga problemang pinansal, problemang material, problemang pera sa ating tahanan, hindi yung problema sa Diyos yan. God can still supply. In fact, mas gusto ng Diyos mag-supply sa mga panahon na walang-wala tayo. And this happens in the life of Elijah. Alam nyo, kung ako siguro si Elijah, maaari kung kayo si Elijah, you may ask God. You may question the Lord. At maaari ang tanong nyo sa Panginoon, Lord, kadami-dami namang lugar. Dito pa sa Brook of Cherith, kung saan yung mga brook ay matutuyo, kadami-daming tao pwede mong gamitin, yung pang human of Seraphat. Kadami-daming ibon na pwede mong padala, yung pang raven. Ito nangyari lahat sa isang chapter. Tama? Dito sa 1 Kings chapter 17. Now, let us notice this. Pakinggan nyo ito na mabuti, most of our financial problems are self-inflicted. Ulitin ko po, most of our financial problems are self-inflicted. Ibig sabihin yan, karamihan sa ating problema sa pananalapi ay gawa ng ating sarili. They happen because of our wrong decisions. Kaya minsan wala tayo kasi problema sa sarili natin eh. Hindi tayo cheerful giver. Diba? Kaya nauubusan tayo ng supply. Amen? Diba? Kaya tayo kung may problema sa pera, may problema tayo sa bayaran, may problema tayo sa mga kailangan natin ayusin, kailangan natin i-account, kailangan natin bayaran. Alam niyo bakit? Minsan, self-inflicted. Sarili natin ang gumagawa ng problema dahil sa mga mali-maling desisyon natin. At isa sa mga maling desisyon natin ay hindi pagiging tapat sa Panginoon pagdating sa pera. Sana alam niyo po, ang panalangin namin, tayo po mga Kristiyano, magtapat tayo sa Diyos. Hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Maaaring magugutom ka pero hindi ka naman mamamatay. Amen? Hindi naman ibig sabihin, pag sumunod ka sa Diyos, kagaya ni Elijah, hindi siya magugutom. Alam niyo, pag sinabing faith, yung pagsunod sa Diyos, yung pananampalataya, kagaya ng mga Hebrew men, dun sa Hebrews chapter 11, hindi naman sila hindi napahamak sila eh. Pag binasa niyo Hebrews chapter 11, may kinatay, may sinaktan, may pinaslang, di ba? Talagang sila yung nagdusa. Nag-test yung pananampalataya nila. Pag sinabing nag-test yung faith natin, may mga testing, may mga trials. Hindi sa lahat ng pagkakataon masagana. May times sa buhay natin, walang-wala. Pero dyan mo mapuprove ang Diyos. Diyan mo mapuprove ang salita ng Diyos. Totoo pala ang salita ng Diyos. Kaya dapat makita natin ito mga kapatid. Kasi pag di natin nakita to, hindi tayo magiging masunuring anak ng Panginoon. God knew the brook will be dry one day. In His sovereign will, in His sovereign power, through His foreknowledge, He knew that the brooks will dry. But why? He still insisted and commanded Elijah to go there. If God knows that the brook will be dry one day through His foreknowledge, and I believe that, naniniwala ko doon, subalit, bakit inutusan pa ng Diyos si Elijah, doon ka pa pupunta? Why not God told Elijah, pumunta ka doon sa mga balon na sagana at tubig, yung umaapaw, yung hindi nawawala ng tubig, yung laging mayroong laman. Hindi. Inutusan siya ng Panginoon doon sa lugar na wala-wala eh. Sipin mo, Panginoon, minsan uutusan tayo doon sa mga lugar na walang-wala. Sasabihin niya sa atin, o walang pagkain ngayon, o walang pambayad ngayon. Ititest ka ng Panginoon. Mga kapatid, hindi pwedeng hindi tayo itest ng Diyos. Gamit niya, tinitest eh. Tayo pa kaya tao, amen? Opo, ganun yan. Why God still commanded Elijah to go there? Where will he get his resources? Kung ang Diyos sinabihan si Elijah na pumunta doon sa brook, kung saan ay dry na, saan niya kukunin yung resources niya? Saan niya kukunin yung pagkain niya? When the brook is dry. Now, it teaches a lesson on those particular chapter or particular situation. It teaches us to depend on God. When our brook or our resources is running down, it teaches us to depend on God.
Minsan tayo, mayabang pa tayo, di ba? Yung bang walang-wala ka na, ayaw pa lumapit sa Diyos. Hirap na hirap ka na, ayaw pa magpakumbaba, lumapit sa Panginoon. Alam mo naman, kinakausap, nakikipagdilan Diyos sa'yo. Ano niyo po, pag may mga tayo sa buhay natin, dry na dry, o walang-wala tayo, tinuturuan tayo ng Diyos na huwag tayo magtiwala sa sarili natin, magtiwala tayo sa Diyos. To depend on Him. Amen? It teaches us to trust His Word. Naalala ko yung mga mangingisda na mga apostol ng Panginoon kasama si Peter. Lord, sabi niya, we have called all the night and we have caught nothing. Ano sabi ng Panginoon? Sabi niya, cast the net onto the right side of the ship. And He did. Pero bago niya sinabi yan, bago niya ginawa ni Peter yun, di ba sinabi niya, Lord, we have toiled all the night. Nevertheless, at Thy word, I will cast the net. Sumunod pa rin. Di ba? At nung sumunod siya, namanghas siya. Alam niyo, ang pagsunod may kamanghamanghang resulta. Gusto lang ng Diyos sumunod tayo. Bisa kasi hindi naman tayo sumusunod dahil reklamo na tayo eh. Amen? Dami naman giving, dami naman offering, dami naman commitment. May first fruits na, may tithes pa, may offering pa, may sacrificial giving pa. Hindi mo naman nga nasuko ang Panginoon, nagre-reklamo ka na. Ang isa sa pinaka hindi magandang kasama sa buhay, yung tao mareklamo. Di naman kayo nakalayo, nagre-reklamo na tayo naman. Hindi ko man nakalayo. Ilang hakbang pala, layo naman. Gutom na ako, nakakapagod naman, nakakakalay naman, haba naman ng preaching. Gano'n kaya kahaba mag-preach si pastor ngayon? Hindi ko man nga natatapos, nagre-reklamo na. Amen? Kaya sa church, yung mga reklamo, yun din naman hindi nagbibigay eh. Amen? Amen? Opo. So, bakit? Sigurado ako dyan bakit? Kasi yung mga nagbibigay, hindi naman nagre-reklamo yan. Wala akong cheerful giver na reklamador. In fact, yung mga cheerful giver, masaya nagbibigay at hindi nagre-reklamo yan. Tuwang-tuwa nga sila pag nagbibigay. Amen? But, let me remind you that when the brook dried up, it teaches us a lesson to depend on Him, to trust His Word, and it teaches us that we are limited, but God is unlimited. Aren't you glad ang Diyos natin unlimited? Wait, gusto natin yung unlimited, di ba? Unlimited sabji, unlimited drinks, unlimited rice. Kumain ka sa inasal, hindi ka pwede doon sa puting plate, di ba? Anong in-order nyo? Yung green. Di ba? Ano yun sa kapas po sa mga inasal doon? Magagaling yung mga ano doon, bro eh. Pag nilagyan ka ng kanin, green na rin mo in-order mo. Tama, green. Ano yun? Only rice yun eh. Lalagyan ka ng kanin, dalawa na agad. Dalawa na agad. Tapos, tumatalikod pa lang siya. Nakikita, tinitingnan na niya kung nababawas pa lang ng konti. Lalagyan niya na agad. Pero subukan niyo po. Kumain kayo doon sa mga kinasal sa kapas, doon sa watermark. Ang bilis. Kaya pagdating niyo doon, nagsasaing na sila. Kasi nandun ang mga baptist, marasing kayo. Sa bagay, wala naman tayong bisyo. Kumain lang naman, amen? At saka konting sigarilyo. Hindi malabig na pala ngayon. Kaya pala hindi nakakalilig ba, ano? Ay, pasto, gumawa ng sigarilyo, bake na po ngayon. Bake, sige, bake. Pero dapat, matuto tayo magtiwala sa Diyos. Matuto tayo sumunod, huwag tayo nagre-reklamo. Sunod, nagreklamo ba? Alam niyo ba, pag binasa mo ang 1 Kings chapter 17, you would never read anything about the complaint of Elijah. Never he did complain. Never he told God and he asked God and he questioned, Lord, why this woman? Lord, why the brook cherry? Lord, why the raven? Di ba tayo isa? Tapira, kadami-dami taong gamitin mo rin ito kung kulubing mamang ito na babae na wala namang pagkain na mayayain sa akin. Eh, sabi nga niya, sandakot na pagkain, patas siya, mamamatay na siya eh. You see? Eh, hindi ka naman dadalo ng Diyos doon sa lugar na yun, sa tao doon, na wala siyang purpose. Ano niyo ba ba't dinala ng Panginoon si Elijah doon sa babae, doon sa raven, doon sa babaeng bala na walang-wala, tapos ang dakot na pagkain lang, tapos yung blue cherry na graya. Bakit dinala ng Diyos? May intention siya, may purpose siya. Para hindi niya makita ang sarili niya, hindi siya magmayabang, kundi puri niya ang Diyos. Dahil hindi gawa ni Elijah yun, gawa ng Diyos yun. Magtataka ka kung paano siya kumain at paano siya na, di ba, nakaraos. Busog pa siya. Amen? At magtataka ka, nagdalang pagkain sa kanya. Raven.
dala-dala niya yung cake. Di ba? Di ko alam kung ano yung cupcake ba yun, or Jelixy ba yun, or Goldilocks, or Red Ribbon, I don't know. Pero sabi ng Bible, nagdala siya ng cake. O baka pinake pa ng Raven. At habang dinadala niya, maaaring tinikman ito. Masarap pa. Dinala niya kay Elijah, kung gusto niyo. Ano yung worker ba? Kung dinala kay Pastor, kalahati na lang. Joke lang po yun. Alam ko, dinadala niyo ng buo kay Pastor. Gusto dinadagdagan niyo pa, di ba? Amen? Ganyan ang worker. No. Lalo tayong ginagamit ng Diyos. Amen? So there are three things tonight. Very short. Three things tonight about this brook cherry. Or the brook dried up. Yan ang mensahe natin. Itong brook na dried. Meron tayong tatlong lesson na makikita sa lesson na ito, sa mensahe ito. Unang-una sa lahat, the test of God's promise and supply. Susubukan ang pangako ng Diyos at ang supply ng Diyos sa buhay natin. Paano magkakaroon ng matinding himala despite the fact that the brook cherry dried up? Talagang doon dinala ng Panginoon. Ang dami-daming lugar doon. Basta dadalhin. Di ba? Kasi ititest ng Panginoon yung kanyang obedience. Ititest ng Diyos ang kanyang faith. Ititest ng Panginoon yung kanyang pangako. Kaya kahit sa akin, may pangako ng Diyos. Don't you know that more than 1,000 promises of God in the Bible? But what's good in there? Ano yung pinakamaganda doon sa mga pangako ng Diyos? Ito. Not one of them, not even single promise of God that will fail. Ganda, di ba? Maraming pangako sa Bible, maraming pangako ng Diyos, at kahit isa doon, hindi papaliin ng Diyos. Gagawin. Alam niyo yung problema natin? Ayaw natin magtiwala sa pangako ng Diyos. Kakantayin pa natin standing on the promises, pero ang totoo niyan, ayaw natin panghawakan ng pangako ng Diyos. Di ba? Totoo niyan, hindi tayo nabubuhay sa pangako ng Diyos. Ang totoo niyan, mga kapatid, nabubuhay tayo sa sariling lakas, sa sariling galing, sa sariling diskarte, sa sariling disposition, pero ayaw natin sumunod at panghawakan ang pangako ng Diyos sa ating buhay. Di ba? Yung supply niya, that God can supply all our needs. According, saan? According, ano sabi ng Philippians 4:19? God will supply all our needs according to the Philippine economy, according to your job, according to your salary. No! The Bible says that God will supply all your needs according to His riches. Eh, tanong mga kapatid, gaano makayaman ng Diyos? Hindi ba super yaman ang tatay natin? At kung ang tatay natin, ang ama natin mayaman, lahat ng pangangailangan natin i-provide niya. Kaya na ang Diyos, nangako siya. Nasabi niya, "Improve me," he will say to the Lord, "if I will not open the windows of heaven and pour you out of blessings." Tapos na ba hindi? That there shall be no room enough. Wala nang lugar, wala nang silid na paglalagyan. Ganyan ang pangako ng Diyos sa gala. Matthew 6:33, and He added all these things. Tapos meron pa ako nabasa doon sa Ephesians. Diba? Doon sabi niya, yung above, exceedingly, tama, lahat ng verb ginamit ay inubos eh. On how God described His abounding blessings. Ang problem lang natin mga kapatid, ayaw nating sumunod, ayaw nating panghawakan. Why God allowed Elijah to live in an obscure place? What is the word obscure? The word obscure means uncertain place. Doon sa dinala ng Diyos. Doon sa hindi niya alam, hindi niya kabisado. Doon sa lugar na hindi siya sanay. Di ba? Hindi siya sanay doon eh. Minsan, nung bago ka naging Kristiyano, sa gano'n ang buhay mo, nung na-convert ka, na-save ka, parang salat na, parang kulang. Di ba? Pag tinignan mo ang buhay mo, anak ka na ng Diyos, parang wala ka ng trabaho, wala ka ng pagkakakitaan. Dadaling ka ng Diyos sa mga ganun lugar eh. Obscure, uncertain. Kahit si Abraham, dinala sa Diyos doon sa lugar na hindi siya sigurado doon, hindi siya tiyak, hindi siya magiging mabuha sa tingin niya. Uncertain eh. Pero alam nyo, you cannot question God. Pag dinala ka ng Diyos doon, may purpose siya. A widow in Sarepta, a poor widow, a raven who is selfish, a brook that is dry. Uncertain yun eh. Tama? Hindi ho ba kahit sa ating buhay may mga uncertain places?
and certain people that God can use to provide all our needs. Sometimes God has to use situation. Sometimes God has to use people. Ang tingnan lang natin, ang Diyos, kasi ang Diyos, marami siyang pwedeng gamitin para i-provide yung pangangailangan natin. Amen? Yes. Why God has to point out the self-employed woman with no chance to feed you as well? She's poor. She hasn't anything left. They must eat and die. Yan po sinasabi niya. Tingnan po natin yung 1 Kings. 1 Kings chapter 17. Dito po sa makita niyo sa verse 9. Arise, get thee to